maisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 26, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. The number of deaths are minimal. Bilang ng nasawi sa war on drugs, minaliit ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Progresibong grupo nagprotesta sa labas ng Mandaluyong Police Station. Pag-aresto sa 2 rareyista sa People Power Anniversary. Kinondena. Ilang ride-hailing app drivers pabor sa hirit na dagdag sa base fare. Commission rates pinababawasan din. Tanzanian-American national na sangkot sa multi-million-dollar gold at diamond scam, timbog ng NBI. At sa showbiz, Angel Locsin rumesbak sa Nepo baby accusations laban sa kanyang stepson na si Joaquin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagpatuloy ang ikatlong araw ng pagdinig ng International Criminal Court sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayong February 26, Huwebes, dumako na ang pagdinig sa argumento ng depensa ng kampo ni Duterte. Dito, iginiit ni Duterte Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman na minimal lang umano ang bilang ng mga napatay sa kanyang war on drugs kumpara yan sa dami ng mga naaresto. Binanggit ni Kaufman ang datos ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagsasabing nasa humigit 5,000 lang ang suspect na napatay mula July 2016 hanggang February 2019 o katumbas ng 3% lang ng kabuoang naaresto sa nasabing panahon. Ibinahagi pa ni Kaufman ang 2024 ICC ruling sa kaso ni Al Hassan ng bansang Mali na nagsasabing hindi sapat para sa crimes against humanity ang ataking nakatuon lamang sa isang maliit na grupo. Ayon pa sa depensa, hindi umano nabigyan ng tamang konteksto ng prosekusyon ang statistics o bilang at hindi na ipakita ang kabuoang bilang ng mga operasyon at pag-aresto. Tinutuligsa rin ng depensa ang paggamit sa mga talumpati ni Duterte bilang ebidensya at sinabing hindi napatunayan na may direktang utos si Duterte na pumatay ng mga biktima. Batay sa records ng pamahalaan, naaabot sa mahigit 6,000 ang nasawi sa drug war, habang tinatayang lumagpas sa 30,000 ang bilang na ito ayon naman sa mga human rights group. Ms. Croft also screened images taken from the Duterte administration's PDEA report for the years 2016 to 2019, if we can pull that up now, which cite figures of the number of deaths of drug personalities in anti-drug operations without proving that they were illegally murdered, which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Tinawag naman ng mga Pilipinong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pamumulitika ang mga paglilitis sa International Criminal Court at inilarawan ang mga presentasyon ng prosekusyon at counsels ng mga biktima bilang theatrics o drama o pagpapakita lamang. Kasunod ito ng naunang pahayag ng lead counsel ng depensa na si Nicholas Kaufman na may layunin umano na in-neutralize ng kasalukuyang Marcos Jr. administration ang legasiya ng dating Pangulo. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, kulang umano sa tiyak na detalye at ebidensya ang mga paratang at hiniling na bigyan sila ng malinaw na proseso para makasagot ng maayos.
Samantala, iginiit naman ni Attorney Martin Delgra na matagal nang may political character ang kaso mula pa sa anilay sa pilitang pagsuko at pag-aresto kay Duterte noong March 2025. Personally, I see it as a political matter. Walang parang baliwala ebidensya dito eh. Walang chatrix eh. Puro storya lahat na hindi natin alam anong oras, sino, kailan. No? Walang sufficient definiteness. Balik dito sa bansa, isinumiti na sa Office of the Ombudsman ang mga salaysay ng 18 individual na nag-aakusa ng korupsyon laban kay PBBM at iba pang opisyal. Yan ay sa kabila ng ilang butas, inconsistency at mga kwestiyon sa kredibilidad ng naunang mga pahayag, kabilang dyan ang kanilang pagkakakilanlan, pati na sa timeline sa pagbibigay di umano ng suhol sa isang personalidad na sa katunayan ay nasa loob ng detention noong panahong iyon. Isinumite na sa ombudsman ng abogadong si Levi Baligod ang mga sinumpaang salaysay ng mga nagpakilalang bagmen na dating Marine at Navy personnel na naghatid umano ng 805 billion pesos kina President Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Ang kanilang akusasyon, galing umano ang pera sa korupsyon ng iba-ibang opisina ng pamahalaan. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. May mga ibang opisyal ng gobyerno katulad nung taga Bucor, taga Department of Agriculture. Ipinadala sa ombudsman ang mga salaysay kahit pa mismong si Baligod ay umamin sa isang media interview na may ilang errors o butas sa unang affidavits. Kasama sa inakusahan sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng male-maletang perang pangsuhol si ML Party List Representative Leila De Lima noong 2022. Pero sa katunayan, under detention noon si De Lima at taong 2023 lang nakalaya matapos mapawalang sala sa mga alegasyon ng Duterte administration sa kanya. Kahit mali at questionable ang unang akusasyon, hirit ngayon ni Baligod. Isa si Congresswoman Leila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Tinawag naman ni De Lima na imbento ang mga sinasabi ni Baligod mula sa maleta at ngayon ay paper bag na may lamang pera. Bukod kay De Lima, idinadawit rin si former Senator Antonio Trillanes na umano'y nakatanggap ng kickback para naman mapondohan ang investigasyon sa International Criminal Court. Target ni Trillanes na sampahan ng kaso si Baligod at mga nagpapakalat ng alegasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at dating broadcaster Jay Sonza. Tingin ni Trillanes, destabilization kasi ginawa nila dun sa a day before the rally. Nag-go-hope sila ng trigger ng outrage yung para yun na nga ma-oust yung administrasyon. Bakit? Kasi next week start na no impeachment. So all of these things pinagsama-sama na agenda. Sinegundahan naman ng Malacanang ang batikos kay Defensor. Mike Defensor again. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Sa harap ito ng pagbabanta ni Defensor na may ikalawang batch pa umano ng mga Marines na magbibigay ng testimonya ukol sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Bagamat nagpakilala bilang Marines ang 18 nag-aakusa, sinabi ng militar na 4 sa mga ito ay hindi kailanman naging Marine. Karamihan din sa kanila ay sinibak sa serbisyo dahil sa iba-ibang kaso at reklamo.
Nagbanta ang isang abogado ng grupong Sanlakas na magsasampa ng counter charges laban sa Philippine National Police matapos arestuhin ang 2 miyembro sa People Power Anniversary nitong Miyerkules. Nagtungo naman ang grupo sa Mandaluyong Police Headquarters para ihayag ang kanilang pagkadismaya sa hakbang ng pulisya. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kinalampag ng mga progresibong kabataan ng labas ng tanggapan ng Mandaluyong City Police Station upang kundinahin ang aninay walang batayang pag-aresto sa kanilang kasamahan sa EDSA anniversary nitong Miyerkules. Kinilala ang mga inaresto na sina Idel Parducho na kabilang sa nakipagdirian sa barikada ng mga pulis sa EDSA southbound at si Tri Odenya na kumukuha ng mga litrato ng mga pangyayari sa Connecticut Avenue. Pinapanawagan namin ang agarang pagpapalaya kay Tri Odenya at kay Idel Parducho na pawang unjustly detained kahapon. Ang kapulisan ang siyang nag-violate ng peace. Sila ang nag-direct assault. Sila ang nanghampas ng riot shield at ng helmet ng yantok sa mga miyembro ng publiko na sumama sa protesta kahapon. Pero paliwanag ng Mandaluyong PNP, may mga nasaktan sa kanilang hanay dahil sa kagagawan ng mga relihista. Meron pa rin tayong other incident na merong nasaktan pa rin na ibang polis. Nga lang hindi na nakita yung nanakit sa kanila. Dagdag pa ng hepe ng Mandaluyong PNP, pinatatabi lamang ang mga grupo sa isang bahagi ng southbound lane ng EDSA pero hindi ito sinusunod at mas lalong hinarangan ang buong kalsada. Respeto lang naman sa bawat isa. Ang PNP naman ay ginagalang natin ang mahayag pamamahayag ng ating mga kababayan at ganun din lang naman na respeto rin nila yung ibang motorista na hindi naman na mapigilan ng paglalakbay nila. Na-inquest na sa Mandaluyong Hall of Justice ang 2 relihista dahil sa reklamong direct assault at disobedience to authority. Pero sagot ng abogado ng grupo, hindi sana ito mangyayari kung si General Abirin ng NCRPO hindi tumanggi, hindi na pinayagan. Yung pinopropose namin na rally site, yung program site, yun yung kanto ng EDSA at saka ng Ortigas Avenue. Like 2024, like 2025. Siya rin naman yung general nun eh. Siya rin nasa NCRPO. Ayon sa grupong Sanlakas, nakahanda silang maghain ng counter charges laban sa PNP. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa pambihirang pagkakataon, napaluha si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbabalik sa kanilang baluarte sa Davao City, February 25. Sa isang video ng kanyang talumpati na inilabas ng Office of the Vice President, emosyonal ang bise sa pagbabalik tanaw sa kanyang dating opisina bilang alkalde ng lungsod. Ibinahagi rin niya na napapaisip siya sa kung anong pwedeng mangyari kung hindi na lang siya nagdesisyon sa pagtakbo bilang ikalawang Pangulo. Nagpasalamat rin si Inday Sara sa patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya, lalo na sa ama na si former President Rodrigo Roa Duterte na nakadetine sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Ibinunyag ng Bureau of Customs na aabot na sa 8 sasakyan na nauugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang may umano'y problema sa mga dokumento. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, may mga issue sa certificates of payment at import entries ang mga sasakyan, katulad ng naunang nasamsam na luxury vehicles ng mga flood control contractors na Diskaya. Dahil dito, maglalabas ang Customs ng warrant of seizure and detention at posibleng ipasubasta rin ng mga sasakyan kapag ganap na naipatupad ang kautusan. Nauna nang inihayag ng PNP Highway Patrol Group na nasamsam ang 14 na luxury vehicles ni Ko sa isang condominium sa Taguig City at 2 pa sa Albay, na ang ilan ay nasa kustudiya na ng Independent Commission for Infrastructure. Na-check na rin namin yung mga dokumento noon. Ang initial report, may mga problema yung mga dokumento. That means, kagaya sa Diskaya cars, magkakaroon din kami ng warrant of seizure and detention.
Muli na namang nag-alboroto ang Bulkang Canlaon sa Negros Islands ngayong Huwebes ng gabi. Paliwanag ng PHIVOX, nagpapatuloy ang katamtamang pagputok ng bulkan pero naramdaman ng ilang mga residente ang lakas ng pagsabog kasabay ng pag-apoy ng bunganga nito. Samantala pumutok din ang Bulkang Mayon sa Albay. Umaga naman po ito Kanina umaga ngayong araw, naitala ang lava effusion at pag-agos ng lava sa 3 gullies ng bulkan ayon sa PHIVOX. Umabot na sa ika-51 araw ang nagpapatuloy na effusive eruption na nagdudulot ng pagningas ng lava flow, pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng bulkan at pinag-iingat ang mga residente sa lugar. Sa ibang balita, arestado ng National Bureau of Investigation Fraud and Financial Crimes Division ang isang Tanzanian American sa entrapment operation sa isang hotel sa Pasay City. Ayon sa NBI, sangkot umano ang dayuhang suspect sa transnational gold at diamond investment scam. Ang target, ang mga American national na umaabot sa halos $5 milyong o katumbas ng humigit kumulang 280 million pesos na nakuha sa mga biktima. Modus operandi ng suspect ang pagpapakilalang nagbebenta ng ginto at diamante kasama ang mga pekeng dokumento na kunwari ay mula sa Bureau of Customs at mga kasabwat na nagpapanggap na Pilipino. Sa koordinasyon ng United States Homeland Security Investigations at NBI, nadakip ang suspect na umano'y sa Pilipinas pinapatakbo ang operasyon. Nasa kustodiya na ng NBI ang dayuhan at maharap sa kasong estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa pinagin na nangyari, nagbibenta ng mga dito at saka tayo was able to get to freedom already as American citizen of $5 million. Matapos ang successful round concert noong Disyembre at nitong Pebrero, mapapaget-get out naman ang mga taga Tacloban City dahil dito gagawin ang susunod na concert ng Sex Bomb Group sa March 14. Inanunsyo mismo yan ni Sex Bomb leader Rochelle Pangilinan sa Instagram. Kalakip ang official poster at detalye ng kanilang first ever regional concert. Mababasa rin ang caption na from Manila, ngayon, lalabas na ng Luzon. Kaya naman mga ka-A to Z nating pinalaki ng Sex Bomb, kayo na po ang susunod na kekembot. Nakatakda namang isagawa ang ticket selling para sa naturang concert sa March 1, 2026. Susunod, tangke ng LPG, sumabog sa isang bahay sa Navotas City, 6 sugatan. Ano kaya ang dahilan? At ilang ride-hailing app drivers pabor sa hirit na dagdag 20 pesos sa base fare. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Sugatan ng 6 na individual matapos sumabog ang isang tangke ng LPG sa barangay NBBS Navotas City nitong Miyerkules. Sa kuha ng CCTV, kita ang mga batang naglalaro sa kalye nang biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ayon sa isang kaanak ng biktima, nasa loob siya ng kanilang inuupahang bahay at nagluluto ng panindang mais ng kanilang pamilya nang biglang sumabog ang LPG tank. Matapos sumanong sumingaw ang gas. Paalala naman ng Navotas CDRRMO, hindi ligtas gamitin sa loob ng bahay ang maliliit na LPG tank na may nakapatong na burner. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Bureau of Fire Protection para ma-monitor ang bentahan at paggamit ng ganitong LPG tank. Nandito po yung kalan, tapos dito po yung may apoy. Tinatanggal po nung hipag kong lalaki yung ulo ng kalan. Siguro po sumingaw. Hinigop nung apoy yung oxygen ng kalan. Sumabog po bigla. Humihirit ang grupo ng app-based transport services na bawasan ng mga kumpanya
ang commission rate na ipinapataw sa mga driver. Yan ay para hindi masyadong madehado ang kanilang kita. Bukod pa ito sa hiling na taasan ng base fare sa kada booking. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Pabor sa ride-hailing app driver na si Willie ang inihirit na ilang grupo na dagdag 20 pesos sa base fare na kasalukuyang 45 pesos. Lalo't sa pagpapargalangan niya ng gasolina na pupunta ang kinikita araw-araw. Malaking bagay din. Dag sa gasolina, kagaya ngayon, anong oras na? Alas 6 pa ako bumiyahe. Ang gasolina ko halos 500 na. As of February 26, pumalo na sa halos 5 pesos kada litro ang net increase sa presyo ng gasolina, 8 pesos and 20 centavos naman sa diesel, habang lagpas 6 pesos kada litro sa kerosene. Pero para sa grupong laban TNVS, mas dapat bawasan ng transport network companies ang pinapataw na commission rates na 20% o higit pa. Hindi naman sila ang nagbabayad ng monthly amortization, nagpapalit ng gulong, nagpapalit ng baterya, nag-change oil, lahat. Wala silang gastos kundi yung application lang. Bakit kailangan 25%? Ang ride-hailing app driver na si Arnel nanghihinayang sa kinakaltas sa kanyang kita kada booking. Siyempre, pamauwi na sa pamilya. Depensa ng Grab Philippines at iba pang kumpanya sa public consultation ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board itong Martes, bagamat mataas ang kanilang commission rate, ay napupunta naman ito sa insurance ng partner driver at passengers. Mataas mo siya on paper, but then it's reinvested to things like this. There's life insurance, there's commission that's reinvested into car to dash cams po. Pinag-aaralan ng ahensya kung sakop ng kanilang kapangyarihan na galawin o i-adjust ang commission rate ng mga app-based transport companies. Malinaw ang batas dito that it cannot be reduced to a mathematical formula because at the end of the day, whatever the amount is, we have to balance it. Bukod sa ride-hailing services, may nakabinbin pang fare hike petitions ang jeepney operators na nakatakdang talakayin sa mga susunod na araw. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tila nanlalamig ang suporta ng National Unity Party sa bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag, sinabi ng partido na posibleng hindi nila suportahan ang impeachment ni VP Sara kung walang bagong material evidence. Pero kabig ni NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, konsensus lang ito sa mga nakausap na miyembro at nananatiling hati ang partido ukol sa issue. Matatandaang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang paghahain ng mahigit sa isang impeachment complaint sa loob ng isang taon sa isang opisyal na siyang nangyari sa mga reklamo kay VP Sara noong 2025. Kaya naman nang mapaso ang one-year ban rule, 4 na grupo ang muling naghain ng impeachment kay VP Sara at nakatakdang sumalang sa pagdinig ng House Justice Committee ngayong Marso. Kaugnay niyan, iginiit naman ng Malacanang na may kalayaan ang National Unity Party na magpasya kung susuportahan ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi umano dinidiktahan ng Pangulo o ng administrasyon ang desisyon ng anumang partido. Nauna na ngang inihayag ng NUP na malabong bumoto ang kanilang mga miyembro pabor sa impeachment kung maliban na lang kung may matibay na ebidensyang maipapakita laban sa pangalawang Pangulo. 4 ang nakabimbing impeachment case laban kay VP Duterte. Malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. Mahigpit na minomonitor ng Department of Information and Communications Technology ang messaging app na Telegram dahil sa mga umano'y krimeng nangyayari sa plataporma. Ito ay matapos maiugnay sa online gambling, scam, piracy, iligal na droga, maging online sexual abuse and exploitation of children. At dahil walang pisikal na opisina ang TG o Telegram sa Pilipinas, pinag-aaralan din ang posibleng pagbaban nito sa bansa bilang last resort sa mga issue. Samantala,
Iginigiit ng Philippine Drug Enforcement Agency na iginagalang nila ang panukala ni Senate President Tito Soto na buwagin na ang ahensya at ang Dangerous Drugs Board bilang bahagi ng planong pagbuo ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, nagsumiti na sila ng position paper sa Senado at binigyang diin na dapat pag-aralang mabuti ang mga benepisyo at posibleng epekto ng panukala sa mga tauhan ng ahensya. Amen. Naghain ng supplemental affidavit ang kampo ni beauty queen actress Michelle D. Kaugnay ng kasong cyber libel laban sa social media personality na si Sian Gaza. Ayon sa abogado ni D na si Maggie Garduque, naberipika na ng National Bureau of Investigation ang account ni Gaza na may mga karagdagang post tungkol o itinuturing nilang defamatory at malisyoso. Kaya hinog na umano ang kaso para isampa sa Office of the City Prosecutor. Nilinaw din ng abogado na kahit nasa ibang bansa si Gaza, maaari pa rin ituloy ang reklamo dahil ang jurisdiction ng cyber libel ay nakabatay sa residensya ng nagrereklamo na anila ay sa Makati City. Maaari namang umano maghain ng counter affidavit si Gaza sa pamamagitan ng Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Samantala, kinumpirma rin ng kampo ni D na magko-comply siya sa subpoena o patawag ng NBI. Kaugnay naman ng hiwalay na reklamo at makikipagtulungan sa investigasyon. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Angel Locsin hindi na nakapagtimpi. Dinipensahan ng stepson na si Joaquin Arce laban sa bashers. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Bumuelta ang aktres na si Angel Locsin sa tila malisyosong netizens matapos na paulit-ulit sabihin ng ilang bashers na hindi umano karapat-dapat si Joaquin sa Ultimate 8 ng PBB Celebrity Collab 2.0 dahil lang sa pagkakaroon ng magulang kagaya ni na Angel at Neil. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ginalaw na ang baso ng tinaguriang real-life Darna at versatile actress na si Angel Locsin matapos palagan ang mga kumakalat na akusasyon sa social media laban sa kanyang stepson na si Joaquin Arce, anak ng kanyang mister na si Neil Arce. Tila hindi na nagugustuhan kasi ng aktres na tinatawag ng ilang netizen si Joaquin bilang Nepo Baby. Ayon kasi sa mga bashers ni Joaquin, hindi ito karapat-dapat mapabilang sa Ultimate 8 ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 dahil lamang sa pagkakaroon ng magulang na kilala sa industriya. May mga nag-aakusa kasi kay Joaquin na nagagamit daw ang apelyido ni Angel at ama niyang si Neil sa PBB journey niya, lalo na sa pagsuporta sa kanya sa pagboto. Kaya naman rumesbak ang aktres at sa pamamagitan ng kanyang ex-post, sinabi ni Angel na bihira lang siya mag-social media pero nagulat siya sa mga comments ng ilang netizen. Kinuwestiyon rin ng aktres kung ano ang kasalanan ni Joaquin kung siya ang napangasawa ng kanyang ama na si Neil para ma-brand agad umano na isang Nepo Baby. Giit pa ng aktres, kung talagang Nepo Baby ito, matagal na anya itong nag-request na mapabilang sa mga proyekto pero hindi nito ginawa. Sa halip, mas pinili raw ni Joaquin na mag-audition sa PBB. Samantala, malalaman na kung sino ang pipiliin ng taong bayan na maging big winner sa edisyong ito sa Sabado, February 28. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kapag ang magbabarkada nga naman ang nagkatuwaan, gagawin ng lahat para lang makapagbigay ng saya sa karamihan. Narito ang nakaka-GV na video. Kung
kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula kay UN Secretary General Antonio Guterres. Sabi niya, "Hindi dapat natin kalimutan na ang hustisya at karapatang pantao ang haligi ng tunay at pangmatagalang kapayapaan." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.